Round 8 na po dito sa ginaganap ng Prague International Chess Festival 2024 at sobrang exciting ng pairing kasi magkalaban po yung first and second place. Kung sino manalo dito, virtual champion na kahit wala pang round 9. Grabe kasi, 5 points si Noderbeck out of 7. Ito naman pong si Parham Madsudlo, 4.5 out of 7. So pag nanalo, ito pong si Madsudlo, leading siya with 1 point ahead. Pag nanalo naman si Noderbeck, maglilid po siya with 1.5 ahead. Ang tindi na nangyaring laban, parang sumakay ka ng roller coaster. Ano po ba yun? Aba, puti po dito si Noderbeck, ang tinira niya po E4. Nag C5 naman si Madsudlo, Sicilian gustong manalo, no? Nag Knight F3, D6, D4, capture, takes, Knight F6, Knight C3, A6, at isa po sa pinakakomplikadong Sicilian, yung Najdorf variation. Sobrang daming linya dito, medyo magulo to. Pag gusto mo magpilit, yan talaga dapat gamitin mo. Ang ginawa po ni Noderbeck, nag H3 lang. Interesting approach na sumisikat yan kamakailan. Ang pinaka-idea po niyan, kasi ang gagawin ng white dyan, mag-E5 or ng black. Inatake yung kabayo, tumakbo sa B3, bishop E7 develop para mag-castling, nagbi-bishop E3. Ang gagawin ng white, mag-queenside castling. Ngayon, bakit kailangan po yung H3? Kasi pagka bishop E6, instead na mag-queen D2, yung iba kasi nag-queen D2, nag-queen F3. So, pine-prevent po yung mga ganong idea niyan. And then later on, magka-castling, mag-G4, bombahan talaga mangyayari. Ang ginawa nga, nag-knight BD7, G4, oh. Nag-H6, preventing G5, castling na. Nag-rook C8, knight D5, tumalon yung kabayo. Mabilis pong tumira. Ito pong si Madsudlo, si Noderbeck, napapaisip na. No? Ang ginawa ni Madsudlo, knight F8 lang, mukhang preparado pa rin eh. At ito po ay linya pa rin na kung saan kadalasan po nititira King B1. Yung iba po, tumira po ng Bishop B6, pero si Noderbeck, tumira ng novelty, Bishop D3, first time na gamit sa torneo. At sa pagkakataong ito, tingnan niyo po yung oras, so 27 minutes ang kalamangan nito pong si Parham Madsudlo. So ang ginawa po ni Madsudlo, knight G6 lang, nag-rook HE1, nag-knight D7, aba nagkakaikutan din, nag-king B1, and then bishop G5, but bishop kasi yun, kaya pinapalit niya. Ang ginawa po, nag-C4 para solid yung D5 na kabayo na kinaslingan ni Madsudlo. Tapos umatras yung bishop sa F1. Magtataka ko bakit biglang umatras, nakadevelop na. Gusto niya lang pong depensahan yung H3. Bakit po? Ganito kasi mangyayari dyan. Magna-knight H4 yan eh. Bishop takes G5. So, hindi makain yung reyna, kakain din kasi yung reyna sa D8, kaya pawn takes H5 and then queen D3. Pagka queen D3, nag-knight G6, umatras, and then knight E3. Bumalik lang yung kabayo. Bakit? Lilipat po siya dito, may pressure po doon. Okay? May pressure po sa D6, kaya tinirahan ng rook C6, tapos nag-queen D2. Pagka queen D2, tumira po ng B6. Oh, bakit kaya? Siguro, pine-prevent po yung mga posibleng tulak. So, pagka B6, nag-knight D5 ulit, nag-A5, and then A4. At dito po, nag-knight F4 ang black na kung saan sinagot lang ng rook E3. Pagka rook E3, nag-G6. Nag-knight C3 lang, nako, nagusto na namang buksan yung D-file. Ngayon kung mapapansin nyo, libre ito, no? Kaso pag nagkapalitan kasi may capture doon. Kaya yung rook E3 na yun, maganda din na depensahan ito eh. Kasi mawawala yung bishop na depensa pag kumapture doon eh. So, tingin ko yun po yung idea ng bishop F1 kanina. Hindi ako sigurado. Anyway, nag-knight F6 lang po dyan ang item na tinirahan ng F3. At pagka F3, nag-king H7 lang. Bakit nag-king H7 lang? Siguro gusto niya pong ilagay yung kanyang tori doon. Anyway, nag-knight D5, bumalik. Nag-king G7, naguguluhan ako, ba't pa kending-kending yung king eh. Anyway, yung king G7, siguro na-realize niya, mag-H4 na yung black, so inunahan. Pagka H4 po, kinapture lang yung kabayo, binawi po yan ng pawn, tumakbo sa C8, kinapture yung G5 na kung saan, baka magtaka kayo, coach, binigay libre, meron naman po kasing knight H7.
So yung knight h7, makakapture din to, mababawi din. Ang sabi po ng engine, mas maganda daw dito kasi eto, hindi naman madepensa na yan, yung knight magkakaroon ng magandang square sa may c5. Pero dyan pumunti, ang gusto kasi ni Madsudlo, ang kakapture sa g4 ay yung kabayo para may pressure sa f3. Anyway, nag-bishop a6 lang po yan, inatake ito rin, umangat sa c7, nag-rook c1, kinapture, queen takes c1, and then knight takes g5. Sabi po ng engine, dito daw po lamang po ng konti ang puti. Sa kadahilanan na medyo lamang po sa C-file, ang pinapatira po is rook lang po dyan, papasok, ayan o mananalasa. Pero ang ginawa ni Noderbeck, nag-queen muna sa C3 or C6 na hindi daw ganun kaganda, sabi ng engine. Bakit kaya? Kasi nagkaroon po ng counterplay na knight G2. Paano counterplay yan? Eh, di ba magro-rook c3 lang, tapos magkakaroon ng knight e1. Ayan, pine-pressure po yung pawn sa may f3 na dinepensa, knight d2, napatas ng kabayo. Tapos rook h8, ayan, makakapasok yung tore. So, yung open file kasi dito, kahit nakuha niya, wala naman po siyang magawa. Hindi niya naman makain yung mga yan eh. Hindi niya makain yung mga pawn dahil depensado ng reyna. So, ang ginawa po niya, nag-rook e3, inatake yung kabayo na kinounterplay ng rook H2 lang, inatake din yung kabayo. At pagka-atake sa kabayo, nag-knight F1. Teka lang, coach, mukhang tagilid ha. Hanging ito, hanging ito. Huwag kayo maglala kasi may knight C2. Pagka knight C2, nag-rook C3, nagkaroon ng knight B4. Ayun, no? Napakagandang tira ng knight B4, nai-hit yung queen, pati reyna. Pag gumalaw po yan, baka pwedeng ipinto. O kaya dito na lang, may pressure doon, may pressure doon. Mukhang lalamang ata ang itim, pero wag kayo dahil planado pala yan ni Noderbeck dahil gusto niya na palang gumawa ng brilliant sacrifice. Binigay ang reyna, knight takes h2 lang ang pinawalan. Matindi. So, kinapture yung reyna niya, binawi ng pawn. So, ang nangyayari, itutulak ito, promote. Kaya napilitan mag-knight e6. Nag-bishop c4 para kainin po yung kabayo, nag-knight c7. Nag-knight f1, napakagandang ikot gagawin, ganun-ganun. No? At sa posisyon na ito, slightly better ang puti kahit queenless siya. Yan ang nangyayari. Kasi lakas ng pass pawn. Anyway, nag-queen e8 po yan, hitting the pawn, na tinirahan lang ng bishop d5. After bishop d5, counterplay ang itim, nag-b5. Ayun, no? Medyo lamang pa rin ng puti kung kakainin niya daw ito. Ang mangyayari kasi pagka takes, rook lang sa b3, may pressure doon, makakapasok. Kaso for some reason, hindi tinira yan ni Noderbeck. Ang ginawa niya, nag-knight e3 na mali. De, kinain lang po yung a4. Pagkakain sa a4, nag-rook c2 na mali na naman. Hindi ako sigurado bakit siya nag-rook c2, pero tingin ko iniwasan niya yung tempo na sa tori na ganon, kaya nag-rook c2. Pero, meron palang magandang tira dyan, rook h8, papasok na ganon eh. Kaso ang ginawa, queen b8 eh. Ang pinaka gusto mangyari, dito siya papasok siguro, o kaya may mga tirada na a3. Yun nga lang, tinirahan lang ng bishop c4 yan, good move eh. Hindi na taloy makatalon yung kabayo dahil kakainin tulak. Ang ginawa, nag-A3. Pagka A3, nag-knight D5, good move na naman. So, tinatanggal talaga yung kabayo. So, ang ginawa niya, nag-knight E6, and then dito, according to engine, equal lang. Equal lang. Kaso, nag-blunder si Noderbeck. Ang ititira lang daw ni Noderbeck, G5, na hindi ko maintindihan. Bakit? Hindi ko maintindihan yung G5. Exactly. Siguro pag kinapture, itutulak. Or may mga plano na pag tumalon dito, pupunta ka dito, tapos magna-knight ka dito, mamatihin mo ng ganon. I think that's the reason why. Pero, ang ginawa niya, hindi yun eh. Hirap makita eh. Ang ginawa niya, B3. Napaka-normal na tira. Umiiwas ka sa pressure sa may B2. Kaso, blunder pala yan. Kasi losing na daw. Tingnan nyo, nangitim yung bar. Bakit losing? May napakagandang tira ang black na queen a7. The idea is to check sa ilalim, tapos papasok yung tore, tapos may mga idea ng mate later on. May mga idea ng mate. Grabe. Kaso, hindi nakita yun ni Madsudlo. Kasi inuna niya yung tirada na knight d4. Anong pinagkaiba niyan? Hindi makakapasok ng reyna, walang papasukan harangan ng knight. Pangalawa, nagkaroon ng C7 tulak. O,
Siyempre, pasadong gumalaw Reyna mo, nag-Queen H8 na lang yan para pumasok. Saka bantay pa rin yung pagkakapromote. At according to Engine, ito pong sitwasyon na ito ay equal. Kaso kahit equal ito, mahirap laruin. Ang ginawa po, nag-rook dito, Queen H1 check. Umangat sa King A2, Queen C1, threatening the rook. At pag namali ka ng takbo ng Torre, mati ka sa B2. Nag-rook H2, A4. Pagka A4, hindi po ma-promote. Kasi pagka-promote, capture with a check, mati halos, pag kinain mo, libre yung Reyna. Kaya nag-G5 na lang yan. Matindi yung G5. No, bakit G5 lang? Baka pwedeng matiin eh. Ganun, no? Anyway, G5 lang ang pinawalan na tinirahan ng knight takes F3. Hitting the rook na kung saan magtataka na naman kayo, coach, pinapo-promote lang, no? Ang promotion po ay sasagutin ng knight takes rook lang, may threat ng mate. Kahit naka-queen ka. Kaya ang ginawa dyan, nag-rook lang sa F2, nag-pawn takes pawn, nag-bishop takes, and then knight lang po sa D2. Lahat po yan ay equal. Kahit na mukhang mamatiin na yung black or yung white kasi may rook takes D2, another excellent sacrifice, queen takes D2, and then king takes A3. Kung titingnan nyo po, coach, di ba queenless? Queenless, pero lagi mong iintindihin ito. Kasi isang hakbang na lang yan eh. Magbabantay na lang yung Reyna mo. Ngayon, ito daw ay tabla kung ang ititira ay Queen C1. Equal na equal. Drawish yan. Kasi pag bumalik ka dito, tatataring ka lang check pa ulit-ulit. Pag umangat ka, check lang dito. Pag pumunta ka dito, check na naman. O, pag pumunta ka lang dito, Queen C5 na naman. Ngayon, pag tumakbo ka doon, kala mo makakaganon ka na, checking ka lang eh. O, didikitan natin, capture. O, punta dito para maipromote na ganon, eh, baka mamati ka pa. Teka lang ha, baka mamati ka ha. Hindi pala mamamati. Makakapag-promote ka pa rin, kaya lang, queen takes, tapos pag nag-promote ka, pwede siguro kahit kainin na lang yung kabayo eh. O, wala na, tagilid na. Kaya magbabalik-balik, mauuwi sa tabla, Queen C1, drawish lang. Kaso, ang tinira, Queen A5, ano malaking pinagkaiba? Eh di meron pong Bishop A4. O, paano mo didepensan yung promotion? Kaya nag-Queen A6 para depensan. King B4, ayun lumalapit na. Nag-Queen B7, Bishop B5. O, mali pa nga eh. Ang mas maganda daw, King A5. Bakit? Ba't King A5? I-checkin lang. Tapos dito, checkin na naman. Tapos dito. Baka ganun. Anyway, nag-Bishop B5, hindi pa ganun ka-best, pero lamang pa rin. Nag-King H7, walang may tira. Tumira na lang sa gilid. Ano ang tira? Kasi wala siyang magawa eh. Walang magawa, no? Ito na kasi yung threat eh. Ayan, no? Hirap, no? Kaya nag-King H7, nag-King C4 pa nga. Okay. Ang mas trip niya ganito. Kaso nag-King G7, Bishop D7 na, nag-Queen A6, King B3, Queen B7, King C2, King A6, at nag-promote. Wala nang check, no? Wala na, kaya eto na lang tinira, Queen A6, nag-promote na tuloy, chumek, umangat, kumain pa ng pawn, baka sakaling makatabla pa, kasi 3 pawn. Anyway, tinirahan lang ng Queen G8, tapos ang laban. Kasi pagka-capture mo dyan, check, angat, madali na ipanalo to, knight and bishop. At dahil doon, grabe, no? Isang mali lang. Biglang champion na si Noderbeck dahil ito po ang standing after this round. 6 points si Noderbeck. Ang ganda ng laro niya, guys. Tingnan nyo. Oh. Ang daming panalo. 2 lang yung tabla. Out of 8 games, may isang talo. Yung talo niya pa na yan, ano yan, drawish yan. Pinilit-pilit niya lang eh. Galing ni Noderbeck. At dahil po sa panalo ni Noderbeck na yan, no, guys, alam nyo ba na siya na ngayon ang current world number 4? Nalagpasan niya na po si Ding Liren. Pang number 4 na siya sa buong mundo sa live rating. No? Grabe. Grabe. Hindi ni Noderbeck. Congratulations, Noderbeck. At abangan po natin yung mga video pa na susunod sa mga laban ng batang Grandmaster na ito. Muli, ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Maraming salamat po sa inyong support. Don't forget to like and share. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Thank you. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.